Hi mami! Para sa mga nagtatanong, magkano ba dapat talaga yung kailangan mong ihulog para makuha mo yung maximum benefit ni SSS for MatBen? So, I'll be using SSS Maternity Benefits Calculator.com and ipapakita ko sa inyo kung magkano ba dapat ang kailangan yung ihulog. And kung halimbawa may mga qualifying period pa ba kayo na pwede pang mahabol. So, ang gagawin ko is for voluntary member. So, fill up nyo lang yung step number 1 ha. Kung ano yung member type nyo, yun yung ilagay nyo. So, voluntary member. And for maternity case, let's say normal delivery or CS delivery. Since ito yung pinakamaraming inquiry ako na natatanggap. So, for step number 2, yung EDD natin, which is expected due date, is let's say ngayon is June 14. So ang gagawin natin yung mga may EDD na it's either January, February, and March. So let's try yung January. And then 2027. Show qualifying period, and then sa qualifying period, yung mga dapat na may hulog nyo is October 2025 to September 2026. So at least 3 months posted contribution para mag-qualify kayo. So kung gusto nyo kasi ng 6 max MatBen, which is yung 70,000 ni SSS, kailangan hindi po 3 months, 3 months lang yung hulugan nyo. So you need to have 6 months highest contribution under your qualifying period na may contribution kayo. So, paano? Let's say, for example, meron kang hulog ng 3,000 sa December, January, and February. So, yan lang yung hulog mo. Calculate natin. So, ito yung estimate na pwede mo makuha kay SSS kung 3 buwan lang na tig 3,000 yung ihuhulog mo. Now, kung halimbawa magdadagdag ka, dito sa step number 4, makikita mo dito, di ba? May mga within deadline ka pa na pwede mo pang habulin. So, let's say, for example, ang gusto mong bayaran is yung July, August, September mo. Within deadline ka pa. Ibig sabihin ng within deadline, pwede mo pa siyang mahabol ha. Pwede ka pa mag-generate ng PRN and pwede mo pa siyang mabayaran. Yung deadline niya nakalagay din dito. Basta on or before end of the month na nakalagay dito kung ano yung deadline. But I usually recommend to pay in advance or pay as early as possible. So, let's say June. Babayaran natin yung June, July, and, bayaran natin yung July, August, and September. So, calculate natin. Ayan. So, ito yung estimate na pwede nating makuha kay SSS, which is ito yung maximum amount na binibigay nila for SSS MatBen. If employed kayo and mataas yung monthly salary credit nyo, pwede pa itong tumaas and ang tawag doon is salary differential. So, sa employer naman yung magdadagdag or mag-a-add nung benefits kung magkano yung kailangan pang idagdag. So, may another computation based dun sa salary differential. And let's say, mga mamis, gusto nyo ring i-check kung paano yung susunod na gagawin. So, let's say number 5. Follow nyo lang yung mga steps dito ha. This is until steps number 7. So, yung sa step number 5 natin, which is yung Mat 1, kung nakapag-file ka na ba ng Mat 1. So, yung Mat 1 is notification kay SSS, notifying them that you are pregnant. Okay, so, may question dito, have you already filed Mat 1? So, kung hindi pa, click mo lang no. And then may mga actions naman dito na you have to follow. So kung ano yung sagot mo, meron dito mga kailangan lang sundin or follow-up questions na kailangan mo lang i-fill up. This is case-to-case basis ha. So kung ano yung nagawa mo na, yun yung follow mo lang. So let's say my employer, former employer, or HR filed it before. And then may follow-up question po yan. So kung halimbawa, yes, within 6 months before EDD na na-submit na ni HR yung ano mo, yung Mat 1 mo, then i-click mo lang. So kung halimbawa no, yan, may mga what to do next tayo dito or mga explanation, depende sa isasagot mo. So let's say yes. And then sa step number 6, which is yung DAE mo or yung disbursement account, which is ito kasi yung dito pinapadala ni SSS yung marireceive mo na benefits. Okay? So, sa step number 6, ano to, yung mga
Ayan, they already have an approved DAM or disbursement account. So, kung halimbawa meron na, then ilagay mo lang siya. May follow-up question dito kung matches ba yung mga details mo from SSS and yung ini-enroll mo na DAM. So, let's say for example, kung nag-update ka ng let's say status mo from single to married, na-update mo na ba yung SSS mo? So, kung halimbawa may mga mismatch, yan, may mga to do next tayo dito. Kung halimbawa naman okay na, matches lahat, then you proceed to step number 7, which is yung step number 7 is filing ng MAT2. So, yung MAT2, pina-file po siya after manganak. Okay, so ito yung mga requirements na kailangan mong i-prepare. You can just copy-paste this or copy this or screenshot nyo lang para at least may idea kayo kung ano yung mga kailangan nyo ipasa sa HR nyo. Kung underemployed kayo or kung halimbawa voluntary, direct sa SSS online account nyo. Okay, so dun sa my.sss. So usually online online submission na ng mga nito, kagaya nito SSS MatBen. So, yung PhilHealth requirement, sinama na rin namin siya dito since this is related. If you are paying contribution din sa PhilHealth, might as well gamitin mo na rin yung benefits mo dito. So, kung active member ka ni PhilHealth, ito naman yung mga requirements or checklist na kailangan mong i-prepare sa kapag manganganak ka na. So, this is very helpful in case na manganganak kayo, let's say, sa mga accredited hospital ni PhilHealth and sa mga let's say sa mga lying-in. So, malaking tulong din siya. You get, let's say, discount or sabi nung iba, full amount yung full amount so wala silang binabayaran. So, 'di ba, ma-maximize mo yung PhilHealth and SSS kung mai-prepare mo siya ng mas maaga. So, sa mga gustong magpa-check ng kanilang MatBen or magpa-estimate, comment lang your EDD and your month contribution. And for self-computation, punta lang po kayo kay ssmaternitybbenefitscalculator.com. And make sure din na nakasubscribe po kayo ha and naka-hit yung notification button nyo just in case na meron tayong video, then pwede kayo, manonotify po kayo. And if ever din na you have question, comment down below lang and para masagot natin siya. Just in case na kailangan nyo rin ng extra fund, I have a credit card referral link. Pag clinic nyo to, mapupunta kayo kay Union Bank credit card link. So, wala po tayong commitment dito whether you're approved or not. Pwede kayo mag-fill up and if ever na ma-approve kayo, then it's good. Then, pwede mo siyang magamit just in case may mga emergency kayo na kailangan bayaran. But, please be responsible po ha. This is credit card. Kapag ginamit nyo siya, make sure you are responsible to pay it back po.